Anak, masaya ka na ba sa pagiging janitor mo sa mall na yan? Tanong ng ama ni KJ sa kanya. Oo naman po, tay. At least marangal ang trabaho ko at hindi masama. Depensa ni KJ. Pero anak, di ka ba naiinggit sa mga kaklase at kaibigan mo na may mga propesyon na sa ngayon? Tanong ng kanyang ama. Tay, lahat ng tao ay nagsisimula sa hirap. At tignan niyo po si Manny Pacquiao, doon ay sobrang hirap niya. Pero ngayon naging mayaman lang din siya dahil sa pagsisikap niya. Natatawang saad ni KJ. Anak, iba si Manny. May talent. Ikaw? Anak, naawa ko sa'yo. Nag-aalalang saad ng kanyang ama. Naku tay, huwag kayong mag-alala, okay lang po ako. Sige na nga tay, alis na po ako, baka malate pa po ako sa trabaho eh. At tay, huwag po kayong mag-alala. Kahit na janitor lang po ako, may pangarap din po ako. At nangangarap po ako na maging isang CEO balang araw. Nakangiting saad ni KJ. Sana nga anak, mag-iingat ka at sana maintindihan mo din kung bakit tinatanong kita. Di ko minamaliit ang trabaho mo. Alam mo naman yun, di ba? Paalala ng kanyang ama sa kanya. Oo na tay, alam ko. At naiintindihan ko po. Kaya okay lang. Sige na po tay, alis na po ako. Paalam ni KJ sa kanyang ama. Habang papunta na si KJ sa opisina na kanyang pinagtatrabahuhan, ay nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kaklase noon. Oy, Deday, kamusta ka na? Nakangiting bati ni KJ sa kanyang kaklase. Uy, KJ, ikaw pala yan. Ito lang naman, okay lang, buhay pa din. Ikaw ba? Mukhang bigatin nata ang trabaho mo ah. Natatawang saad ng kanyang kaklase. Naku, Deday, di naman bigatin. Isa lamang akong hamak na janitor. At oo, okay lang naman ako. Nasa mabuting kalagayan. Nakangiting saad ni KJ. Mabuti nga ikaw at may trabaho ka eh. Kahit na janitor lang. Kaysa naman sa akin, wala nga akong trabaho eh. At ito, kasalukuyan naghahanap kasi nagkaanak na eh. Malungkot na saad ni Deday. Ganun ba? Kawawa ka naman. Akala ko ba na ako lang mababa sa lahat ng mga kaklase natin? Kasi nga, yun yung sabi sa akin ni Ron nung nakita niya ako sa opisina namin eh. Malungkot na saad ni KJ. Naku, huwag kang maniwala doon. Kami nga ni na Johara, Paula at Cherry maagang nagkaanak eh. Matapos tayong makapag-graduate sa kolehiyo. Kaya ito ako ngayon, naghahanap ng trabaho para sa mga anak ko. Ikaw ba? May anak ka na din ba? Tanong ni Deday. Napatawa na lamang si KJ. Wala pa Deday ah. At hindi rin ako bakla. Gusto ko muna kasing may marangyang trabaho kasi baka ikakaya din ako ng girlfriend ko pag nagkataon. At ayaw kong madamay sila sa panghusga ng ibang tao sa trabaho ko. Alam mo naman, kadalasan kapag ganito ang trabaho ng ama, nalalait rin ng bata. At ayoko naman na maranasan ng anak ko na malait-lait din dahil lamang sa trabaho ko. Nakangiting saad ni KJ. Ay ganun ba? May punto ka din naman eh. Pero susunod na lang tayo mag-uusap ulit ha, kasi nagmamadali ako ngayon eh. Sige na KJ, paalam. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam ni Deday. Sige Deday, at ipagdarasal ko na magkaroon ka na ng trabaho. Paalam ni KJ kay Deday. Habang si KJ naman, papunta na sa kanilang opisina. Sinimulan niya ang kanyang pagtatrabaho bilang janitor nang may isang lalaking pumasok sa kanilang opisina. At dito namalayan ni KJ. KJ? Ikaw ba yan? Tanong ng lalaki na siyang naging dahilan upang mapalingon si KJ. Uy, Patrick, kamusta? Nakangiting saad ni KJ sa kanyang kaibigan. Uy, akala ko di na tayo magkikita pa. At teka nga, isa kang janitor dito sa kumpanyang ito? Di makapaniwalang tanong ni Patrick. Oo naman, Patrick. Bakit? May problema ba? Tanong ni KJ. Wala naman. Anyway, saan ba dito ang opisina ng manager ninyo? Gusto ko sana mag-apply bilang isang empleyado eh. Ani ni Patrick. Ay Patrick, nasa second floor lang. At parang di naman na nag-hiring ang kumpanya namin eh. Kasi maraming sumubok mag-apply pero di naman nakapagtrabaho dito. Ani ni KJ. So, ano ang ibig mo sabihin? Na janitor lang ang vacant sa opisinang ito? Medyo naiinis na saad ni Patrick. Huwag ka namang magalit, Patrick. Kasi yun din ang sabi ng mga nag-a-apply eh. Mahinang saad ni KJ. Alam mo,
maglinis ka na nga lang dyan. Kaya ka iniwan ni Sandra dahil dyan sa kabubuhan mo. Akala ko ba matalino ka? Bakit janitor lang ang bagsak mo? Ani ni Patrick. At agad ding umalis. Kaya naiwan si KJ na tila ba naiinsulto sa sinabi ni Patrick. Oy KJ pare. Bati sa kanya ng isa sa mga guard sa kanilang kumpanya. Huwag kang mag-alala, Albert. Okay lang ako. Sadyang ganyan lang talaga magsalita yung kaibigan kong si Patrick. Nakangiting saad ni KJ. Na tila ba tinatago ang sakit na nararamdaman niya sa sinabi ni Patrick ukol sa kanya. Tinapik naman siya ng guard. Naranasan ko din yan, KJ. Pero tignan mo ako ngayon. Isa na akong guard. At alam kong kaya mo din yan. Kasi ako, nakikita ko kung gaano kakasipag sa lahat ng mga ginagawa mo. At para sa akin, ay di mo naman deserve na maging janitor Makahulugang saad ni Albert. Ay sus, binubola mo na naman ako, Albert Wala akong pera para ilibre ka. Natatawang saad ni KJ. Yan, napangiti kita. Huwag ka mag-alala, KJ. Kasi alam ko na may rason si boss kung bakit ay janitor ang kanyang pinagtrabaho sa iyo. Dahil sa alam niyang masipag ka at may plano yun sa'yo. Ako nga din di makapaniwala Natatawang saad ni Albert. Ano ka ba? Okay lang naman talaga ako sa pagiging janitor At isa pa, di ko naman ito kinakahiya. Kasi marangal ang trabaho na to. Kesa sa magnakaw at mag-hold up ako o manloko ng tao, hindi ba? Tanong ni KJ kay Albert. Sabagay, pero alam mo KJ, akala ko kasi na magiging isa ka sa mga board directors ng kumpanya Kasi nga, di ba, ang ina-applyan mo noon ay isang head manager. At bagay naman sa'yo dahil matalino ka. At nakapagtapos ka sa kolehiyo bilang cum laude. Kaya alam ko na may plano si boss sa'yo. Nakangiting saad ni Albert. Sus, okay na talaga ako dito, Albert. At kung may plano man si boss sa akin, ay wala tayong magagawa. Dahil sa may plano siya At sana, balang araw, makita ni boss na hindi lahat ng tao ay sinusukat ng galing at talino, kundi ang pagiging determinado at pagmamahal sa kanyang trabaho. Para naman, masuunad ang kumpanya, di ba? Tanong ni KJ. Oo nga. Sige na, KJ. Punta na ako dun kasi marami ng mga tao. Paalam ni Albert na isa sa mga guard na nasasayangan kay KJ. Kaya't naglinis na din si KJ sa loob ng kanilang opisina at pumunta na siya sa taas para doon din maglinis. Habang nasa ikalawang palapag na siya, ay bigla na lamang lumabas ang kanyang kaibigang si Patrick sa opisina ng kanilang manager at bigla itong sumigaw. Woo! Yes! Thank God! Masaya nitong sigaw. Uy Patrick, natanggap ka? Napakasaya mo ata ngayon Nakangiting tanong ni KJ. Oo At alam mo ba, magiging isa ako sa mga assistant ng manager ninyo. I cannot believe na napahanga ko ang manager ninyo sa mga skills ko when it comes to business. Masayang saad ni Patrick. Ganun ba? Wow, congrats naman. At may kakilala na din ako sa kumpanya na to. Dahil sa wala akong masyadong kakilala Ani ni KJ. Sus, sige. Pero bukas na lang tayo mag-usap kasi alis na ako At kailangan tong malaman ng nanay at tatay ko. Kaya pagbutihin mo yung trabaho mo, KJ. Para naman kahit papaano ay ma-promote ka sa pagiging janitor mo. Suwestyon ni Patrick. Okay lang naman pare Basta't ang importante ay mabuting trabaho ko. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi mo At congratulations ulit. Masayang bati ni KJ kay Patrick. Teka nga. Hello, KJ. Bobo ka ba? Akala ko ba cum laude ka? Pero bobo ka pa rin Iritang saad ni Patrick. Ha? Bakit naman? At teka, ba't ka ba nagagalit na naman sa akin? Wala naman akong ginagawang masama Ani ni KJ. Wala nga, pero yung kabobohan mo, yung gumagawa ng katangahan. Alam mo, ang saya-saya ko ngayon Pero sinira mo na naman. Ay naku, dapat talaga sa'yo pinapahiya para matuto at di na maging bobo at tanga. Galit na saad ni Patrick. Pasensya ka na Patrick. Sige, alis na lang ako. Nahihiyang saad ni KJ. Aba, ikaw pa ang may ganang talikuran ako Tandaan mo, bukas na bukas magsisisi ka na tinalikuran mo ako. Akala mo kung sino? Isang janitor lang naman. Galit na saad ni Patrick. At tuluyan nang umalis sa kumpanya at iniwan si KJ na nahihiya sa harap ng mga tao sa loob ng kanilang kumpanya. Dahil sa medyo napalakas ang boses ni Patrick at rinig na rinig ito ng mga kasamahan niya sa opisina. Yun na pa pala ng mga pakialamerong janitor.
Bulong ng isa sa mga katrabaho niya. Hoy! Ano ba kayo? Huwag nga kayo magchismisan dyan. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Suway ng isang babae na kararating lang. Kaya kinuha na lamang agad ni KJ ang lahat ng mga gamit niya para iligpit at doon na lamang sa comfort room maglinis. Aalis na sana siya nang bigla siyang tawagin ng babae. Oy teka, huwag ka munang umalis. Ani ng babae. Yes po ma'am, bakit po? Nakangiting saad ni KJ. Ikaw ba si KJ Trinidad? Tanong ng babae. Opo, bakit po? Tanong ni KJ na tila ba kinakabahan. Wala lang. Gusto ko lang makilala kung sino ka. By the way, I'm Claire Pilgrim. Ani ng babae. Nagulat naman si KJ. Kaya agad na pinunasan ng kanyang kamay ng towel niya at naglagay ng alkohol sabay sabi. Pasensya na po ma'am. Kung inyo pong mamarapatin, gusto ko po sana makipagkamay sa inyo. Kasi po, di ba, kayo ang anak ng may-ari ng kumpanya? Tanong ni KJ. Wait, bakit mo ako kilala? At sakay nila ni Claire si KJ. Pasensya na po kayo, ma'am. Huwag kayong masyadong lumapit sa akin kasi ibang amoy ko po. Nahihiyang saad ni KJ. Sagutin mo na nga lang ako. Bakit mo ako kilala? Gulat na tanong ni Claire. Kasi po, gusto ko pong maging isang head manager ng kumpanya niyong ito. Kaya po nagsaliksik po ako. Lalo na't marami rin po kasing may-ari na nagpapanggap na normal lang at di nagpapakilala. Kaya ayoko po na baka maapi sila. At kung ikaw naman po kasi ay may determinasyon at pagmamahal sa kumpanya na pinagtatrabuhan mo, lahat aalamin mo. Lalo na't kung sino ang nagpapatakbo ng kumpanya ninyo. Ang pagtatrabaho kasi hindi lang about sa sahod kundi dapat ibigay mo rin ang best mo. Mahalin mo ang iyong trabaho, pati yung kumpanya ninyo. Para habang buhay ka nang makakapagbenepisyo dito. Di ba po, ma'am? Inosenteng tanong ni KJ. Well, may punto ka naman. At oo, nagpapanggap ako dito. At ikaw lamang ang kauna-unahang nakakilala sa akin. Di ko alam bakit pinapasok ka bilang isang janitor pero tatanungin ko si Dad ukol dito. Ani ni Claire. Naku, huwag na po ma'am, nakakahiya naman. Mas mabuti na pong napopromote ako ng dahan-dahan po. Okay lang naman sa akin Mahal ko ang trabaho ko. Kaya ma'am, mawalang galang na po. Alis na po ako para makapaglinis po sa ikatlong palapag. Nakangiting saad ni KJ. Doon din naman ang punta ko sa office ni Daddy. Kaya tara na. Ani ni Claire. At agad naman silang pumunta sa office. Dad, bakit naman sa dami ng pwedeng trabahong ibigay mo, janitor pa ang binigay mo sa isang cum laude mula sa Business Institute ng UP? Di makapaniwalang tanong ni Claire sa kanyang ama. Kaya pala pumunta ka pa dito? Natatawang saad ng kanyang ama. Dad, parang unfair naman kasi nun para sa tao. Alam mo, sobrang bait ng tao. At tinapi-api pa. Hindi ka ba naaawa? Tanong ni Claire. Shh, anak. Alam ko ang ginagawa ko. At balang araw, may malaking premyo yan sa akin si KJ. Kasi nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon. Seryosong saad ng kanyang ama. I hope so, Dad. Kasi sobra na siyang minamaliit. Huwag ka nang maghintay na mawala pa siya sa kumpanya natin. Seryosong saad din ni Claire. Claire, anak. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya pabayaan mo na ako. At alam kong isa ka rin sa matutuwa, anak. Pangungumbinsi ng ama ni Claire sa kanya. Si Mr. Pilgrim din noon ay katulad lamang ni KJ. Kaya nakikita ni Mr. Pilgrim ang sarili niya kay KJ. At alam niyang makakaya ni KJ lahat ng pagsubok na dadating dito. Kinabukasan ay maagang pumunta sa trabaho si KJ upang maagang makapagpahinga din muna. Magandang umaga, Albert. Bati ni KJ sa kanyang kaibigang si Albert. Magandang umaga din, KJ. Masaya ata ang gising natin ngayon Natatawang saad ni Albert. Masaya lang ako kasi sa wakas, may kakilala na ako na magtatrabaho sa kumpanya natin ngayon. Ani ni KJ. Yung bagong assistant manager natin? Kilala mo yun, di ba? Tanong ni Albert. Oo naman. Aba Albert, parang nakalimutan mo na ata ang nangyari kahapon. Ani ni KJ na natatawa pa. Ay oo, siya pala yung walang modong lalaki. Yung nangiinsulto sa'yo? Ay naku, di na lang ako mag-aaksaya ng oras para batiin siya. Ani ni Albert. Batiin? Anong ibig mong sabihin, Albert?
Naguguluhang tanong ni KJ. Ay, di mo pa ba alam? Kasi yung kaibigan mong si Patrick ba yon, tama? Ay gagawan siya ng welcome party. Ni Mr. Pilgrim pa talaga. Kakaingit, no? Ani ni Albert. Hindi naman. Masaya ako para sa kanya. Dahil sa welcome na talaga siya. At talaga pang pupunta mismo si Boss Pilgrim dito mamaya? Tanong ni KJ. Oo naman. Kaya maglinis ka na lang. Baka pagalitan ka pa ng bruhang Andorang yan. Suwestyon ni Albert kay KJ. Sige Albert, mauna na ako. Paalam ni KJ. Hoy KJ, kayo na ka pa namin hinihintay. Tulungan mo na lang kami dito. At pagkatapos nito ay maglinis ka na din ng sahig. Agad namang ginawa ni KJ ang kanyang trabaho. Hanggang sa makarating na si Patrick. Congrats Patrick! Bati ni KJ kay Patrick. Salamat. Nakangiting saad ni Patrick. Swerte ko, no? Dahil sa, alam mo na, KJ, kaibigan kita. Pero sa ngayon ay parang di na ata. Kasi alam mo na, assistant manager na ako. At ikaw, janitor pa rin. Kaya wag ka nang lumapit sa akin, ha? Nakakahiya ka. Bulong ni Patrick kay KJ. Ay, pasensya ka na Patrick, ha? Huwag ka mag-alala, di na ako lalapit sa'yo. Nakangiting saad ni KJ. Mabuti naman, para wala nang issue. Baka matanggal pa ako sa pwesto ko eh. Ani ni Patrick. Hey Patrick, nandito ka na pala. Welcome to our company. Bati ni Andorra. Salamat po, madam. Nakangiting saad ni Patrick. Aba, magkakilala pala kayo ni KJ? Kababata kayo? Tanong ni Andorra na kanilang manager. Naku ma'am, hindi po. Nakikita mo naman, na isa akong assistant manager. Eh siya, janitor lang po. Di po bagay, at di po kami magka-level. Ani ni Patrick. Ganun ba? Batay kasi sa pag-a-apply mo dito ay ma-apply ka dahil may kakilala ka na. Akala ko naman si KJ. Nagugulo ang tanong ni Andorra. Ay, opo ma'am. Kasi po nakita ko lang po si kuyang janitor at tinanong ko siya. Pero hindi naman po kami ganun ka-close. Kasi alam mo naman, di pwede na tayong mga may estado na sa buhay ay may kipagkaibigan pa sa mga walang magawa sa buhay, di ba? Kaya naging janitor na lang. Nagtitiis. Dahil walang pangarap sa buhay. Kontento na sa trabaho niya. Ani ni Patrick na nagpaparinig kay KJ. Ma'am Andorra, pwede na po ba akong umalis? Parang di naman po ata ako kasali sa okasyon na ito eh. Nahihiyang saad ni KJ. No KJ, kasama ka dito. Kasi para sa lahat to. At may kailangan daw i-announce si Mr. Pilgrim o kung sa kumpanya natin. Kaya di ka pwedeng umalis. At ikaw Patrick, pakisamahan na lang muna si KJ. Baka mahiya pa yan. Ani ni Andorra at umalis na. Nagalit naman si Patrick kay KJ. Alam mo ikaw, gumagawa ka pa talaga ng eksena eh, no? Umanda ka talaga sa akin. Ipapahiya kita dito. Banta ni Patrick sa kanya. Kaya naman si KJ ay tila naiiyak na. Pero pinipigilan niya ang kanyang mga luha dahil ayaw niya na pagtawanan siya ng mga tao, lalong-lalo na't isa siyang lalaki at di siya pwedeng iiyak na lamang. Kaya mo yan KJ, magtimpi ka lang. Pampagaan ng loob na saad ni KJ sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay dumating na din si Mr. Pilgrim para mag-speech. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais kong ipabatid na sa araw na ito ay pipili ako ng isa sa inyo na gagawin kong isang CEO ng kumpanyang ito. Isang tao na gagawin kong CEO sa susunod na taon. Dahil sa nais kong matuwa kayo sa isang masayang handog ko sa inyo. Kaya alalahanin ninyo na ang okasyong ito ay hindi lamang para sa pag-welcome sa isa nating bagong empleyado, kundi para na rin sa magiging bagong CEO. Let's welcome Mr. Patrick and Mr. KJ. Nakangiting saad ni Mr. Pilgrim at nagsipalakpakan naman ang mga tao sa lugar na iyon. Habang si Patrick naman ay napalingon kay KJ at si KJ na lang ay napayuko dahil kilala niya ang kaibigan niya at ayaw niyang mapahiya sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na sa harapan ng boss nilang si Mr. Pilgrim. Umakyat na si Patrick sa taas at agad na nagsalita. Well, maraming salamat sa lahat.
lalong-lalo na kay Mr. Pilgrim, sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na ipamalas ang aking galing sa napaka-progresibo ninyong kumpanya. Gagawin ko ang lahat ng mga kaya ko para manatiling nasa taas tayo. Kahit na isa lamang akong assistant manager ngayon, pero sobrang masayang-masaya na po ako. At halika na dito, KJ. Nakangiting saad ni Patrick, kaya walang magawa si KJ kundi ang umakyat din sa stage kasama ni Patrick. Gusto ko sanang sabihin mo din ang pagbati mo sa aking natamong tagumpay sa ngayon, na hindi ako naging janitor katulad mo. Gusto kong marinig ang pagbati mo, KJ. Nakangising saad ni Patrick, kaya't napalunok na lamang ng sarili niyang laway si KJ. Magandang umaga po sa lahat. Nauutal na saad ni KJ. Huwag ka nang mautal, KJ. At huwag kang mahiya sa harapan nilang lahat. Ngayon ka pa ba mahiya? E di ka nga nahiya sa paglilinis mo ng inodoro eh. Ani ni Patrick, kaya't napabuntong hininga na lamang si KJ dahil sa nagtatawanan na lahat ng tao at nagbubulungan na. Well, gusto ko lang pong batiin ang isa sa mga kaibigan ko na nagtagumpay po ngayon at alam kong isa siya sa magiging dahilan ng lubusan pang pag-unlad ng kumpanya natin. Dahil kilala ko na po siya. Magkaklase kami nung high school kami at napaka-competitive po ni Patrick. Kaya't batid ko po na karapat-dapat siya sa posisyon bilang isang assistant manager. At, Patrick, congratulations ulit. Bati ni KJ sa kanya. At aalis na sana si KJ nang bigla na lamang magsalita si Patrick. Uy, teka lang KJ, huwag ka munang aalis. Sasabihin pa nga ako eh. Ani ni Patrick. Kaya't di na umalis si KJ. Alam niyong lahat, huwag na huwag niyong tuturaran si KJ. Dahil sa ewan ko ba dito at walang pananaw sa buhay. Nakontento na lamang siya sa pagiging janitor niya. Sa bagay, deserve niya namang maging janitor kasi yan lang ang kaya niya para sa isang dugyot na katulad niya. Natatawang saad ni Patrick. Agad din namang nagsalita si Claire. Cheers! At nagsayawan lahat ng mga empleyado habang si KJ ay dahan-dahang umalis mula sa okasyon. Saan ka pupunta? Tanong ni Mr. Pilgrim. Mr. Pilgrim, magandang araw po. Alis na po sana ako eh. Nakaka-out of place po kasi. Nahihiyang saad ni KJ. Huwag kang mag-alala. Alam kong matutuwa ka din balang araw. Bilib ako sa'yo dahil sa nakayanan mong magtimpe kahit na pinapahiya ka na ng kaibigan mo sa harapan namin. Natatawang saad ni Mr. Pilgrim. Wala lang po yun. Sadyang ganyan lang po talaga yun si Patrick. Sanay na po ako dyan. Nakangiting saad ni KJ. Tinapik ni Mr. Pilgrim ang mga balikat ni KJ. Sabay sabing, alam kong nasasaktan ka din. Basta't huwag kang mag-alala. Dahil sa pagiging mapagpakumbaba mo, may reward ka sa akin. Kaya't sige, umuwi ka na din at magpahinga. Ani ni Mr. Pilgrim. At dahan-dahan ding umalis. Habang si KJ naman ay naiwan na tumutulo lamang ang kanyang mga luha. Sobrang sakit at labis na kahihiyan ang kanyang nararamdaman dahil sa ginawa ng kanyang kaibigan. Subalit iniyak na lamang niya ang sakit na kanyang nararamdaman. At nang dahil doon, ay mas nagsipag pa siya sa kanyang trabaho hanggang sa lumipas ang ilang taon at dumating ang araw kung saan si Mr. Pilgrim ay pipili na ng CEO sa company nila. Magandang araw sa lahat ng mga empleyado ko. Ang napili kong papalit sa akin bilang CEO ay walang iba, kundi si KJ Trinidad. Ani ni Mr. Pilgrim. Gulat na gulat si KJ. Po? Ako? Ani ni KJ na di makapaniwala. Agad namang nagprotesta si Patrick. Mr. Pilgrim, alam niyo pong hindi siya karapat-dapat dahil wala siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang tanging alam niya lang ay ang pagiging janitor. At kontento naman siya, di ba? Galit na saad ni Patrick. Mr. Patrick, di mo ba alam na graduate si KJ bilang isang cum laude sa University of the Philippines? Sa kursong Business Administration? Kaya wala kang karapatan na questionin ang desisyon ko. Dahil batid kong karapat-dapat siya. Ginawa ko siyang janitor dahil alam ko kung ano ang plano ko sa kanya. At pinatunayan niya sa akin na siya ang karapat-dapat dahil sa kahit anong panalait at pangiinsulto ang ginagawa mo at ng ibang tao sa kanya ay di niya iniwan ang kanyang trabaho. Ganun na din ang pagmamahal niya sa kumpanya ko. Paliwanag ni Mr. Pilgrim na siyang naging dahilan upang magulat at matahimik ang lahat ng tao, lalong-lalo na si Patrick. Kaya KJ, halika na dito.
At sabihin mo na ang pasasalamat mo. Ani ni Claire. Kaya umakyat na lamang si KJ at napaluha pa ito. Alam kong di bagay sa aming mga lalaki ang umiiyak pero di ko na mapigilan eh. Di ko na mapigilan ang mga luha ko dahil sa sobrang saya ko. Oo, kontento ako sa pagiging janitor ko. Subalit ay di ibig sabihin nun ay wala na akong pangarap na umasenso pa. Dahil ika nga nila, kailangan mong dumaan sa pagiging mababa kung gusto mong umunlad sa buhay mo. At yan ang naging prinsipyo ko sa buhay ko. Ani ni KJ. At nang dahil doon, ay siya ang naging CEO ng kumpanya nila. Habang ang kanyang kaibigan naman na si Patrick ay na-promote din, pero bilang isang manager. Kahit na naging CEO si KJ, ay di pa rin siya naghiganti sa kanyang kaibigan. Sa halip, ay pinatawad niya pa rin ito at kinakaibigan pa rin.